Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita, Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka. Hi kaibigan, welcome back to another episode of Whoever's Horse. I am so sorry, medyo late tong episode na to kasi pagod talaga ako sa trabaho tapos nagsischool din ako. But it's no excuse, you know. I'm trying to really post it on the days that I said that I posted it. But yeah, salamat sa pasensya ninyo. Talagang appreciate ko kayo. So, kakagising ko lang guys. It is 4:51 a.m. So, I'm really putting in the time and effort to do this. Kasi bigla ako nagising tapos sabi ko, huy, di ba ako nagre-record for the Whoever's Horse? I gotta do it. So, ngayon, 4:51, ginagawa ko to. Anyways guys, enough sa chika. Proceed na tayo sa storya. Pero before that, make sure na madilim ulit. Make sure na may pagkain kayo, popcorn, Filipino snacks, kwek-kwek. Tapos, be comfy and just relax and listen to the stories. Ang una nating storya ay nasa SSCR de Cavite. That's where I'm from as well. To give you background, I used to live in Cavite City and I go to one of the biggest Catholic schools sa area namin. Marami nang sabi-sabi sa school namin na noon daw ay sementeryo daw siya at isang abandoned na perya na may maraming namatay sa isang Ferris wheel. Wow, that's crazy. We are going right at that from the start. Sementeryo agad ang background ng school. May isang encounter ako noong 2017. Grade 7 pa ako noon. May 4 na floors sa schools and my classroom is located sa 2nd floor. During lunchtime, pinababa kami ng mga gwardiya at faculty staff sa cafeteria for security purposes daw. Matigas ulo ko. Naglalakad ako sa different floors during lunchtime. Ay, si kuya. You're gonna get in trouble. Bored ako and naglalakad sa hallway ng 2nd floor. Then bypassing my classroom, I saw a girl standing in her classroom, staring at her window with our uniform. Ang buhok hanggang bewang at puting-puti ang balat. As I look closer, may pula-pula ang skirt niya. Oh my God, I got goosebumps. Akala ko classmate ko pero based sa hairstyle at height, it doesn't look like anyone I see every day. Nakatayo lang siya hanggat sa nawala na lang siya bigla nung pumikit ako. Oh my God, first story and it's giving me chills, guys. I ran away to the 1st floor and never looked back. There was a rumor na may estudyanteng nagpakamatay sa classroom namin noon, according to one of my teachers na matagal na noong nagtuturo. Now na malaki na ako, this counter is stuck in my head. I am so sorry, ate, for whatever reasons na bakit kayo nagpakamatay. That is giving me chills for real. And I feel so sorry for the girl. Pag-pray natin guys na okay na siya, nasa heaven na siya. Okay. First story pa lang guys na chill na ako. Bakit ganun? Is it maybe just because I'm doing it like early morning? Like that's crazy. Proceed na tayo sa pangalawang kwento. Putragis. I remember when I was in HS, anak ako ng teacher so kasabay ko tatay ko pumasok sa school. Wow, kuya, bigla ka nang napapamura. Nagulat kami. Pagdating namin, mga 1 hour earlier ng scheduled dismissal ay pinapauwi na lahat at cancelled ang panghapon na klase. Lahat confused at maraming takot at nag-alala. At dahil nga kay Erpat, nakapuntot ako sa kanya kahit lahat pinapauwi ng maaga kaya nakapasok ako sa school.
Sabi ng guard, may mga nasapian daw. Ano daw? May nasapian? Pinauwi lahat dahil may mga nasapian? Wow. The fact that adults are actually believing this makes it even more serious. Kasi usually, ang mga story na to is just mga students na, 'di ba, umaalis lang. Tapos, nagiging parang, I don't believe you kind of story. Pero ngayon, pati adults involved sa sitwasyon na to. Pagpasok namin sa school, yung mga teachers nag-aalala tapos may mga nasigaw. Kami namang ng tatay kong bida-bida pumasok. At ayun sa guidance, may isang nalilisik mata na bata na medyo lower ang voice at nagsasabing marami kami. Tapos may pastor na kumakausap sa kanya. Ako naman kinakausap ko siya. Okay, first of all, bakit mo kinakausap? Hindi ka naman pare, kuya. Anak ka ng Diyos, bakit ka nang gugulo? Gusto mo ba tulungan ka namin? Tapos sabi ng multo, ayaw ko, pangit ka. Bigla tayong mapapakomedy. Ano ba naman? May attitude tong multo ah. Ayun, pati multo napangitan sa akin. Ay, Diyos ko po. Ayaw magpatulong dahil pangit. Ayan kasi, wag kang pabida-bida kuya, hindi ka pare. Sa nurse station or room naman, yung pinakamalalang sinasapian. Parang doble daw ang lakas sa normal pag pumipiglas. Nagbabago boses at nakakahandusay. Nagwawala. Yung main pastor ata andun. Di kami pinapapasok doon kasi nagmala ICU yung exorcism doon. Ang lala naman nun. Narinig ko yung piglas ng babae at yung sigaw. Scary. Talaga. Nakakatrauma ata to. Bakit pinapasok ni tatay pati yung bata? Ano to? Learning lesson? Tapos nang medyo kumalma na, dumating na pare na nagsaboy ng holy water. Iba kasi religion namin. Mga Latter-day Saints or Mormons. Tanong ko sa tatay ko kung gusto niya rin bang tumulong. Kaya na daw nila yun. Hahaha. Siyempre, kung hindi niya kailangang maging involved, ayaw niya talagang maging involved. Anyways, ayun, walang classes. So, ako nakikichismis with my aeropat and teachers. Okay. Ganito daw nagsimula. Sa second section daw ng first year students, grade 7 ngayon, may nagbabasa daw ng mga scary booklets na tigta 10 pesos. Ay, ang cheap naman. Tapos, magtatakutan daw sila. Hanggang sa may classmate na silang natatakot talaga. Meron may digicam at nagpipicture sa klase at nagvi-video. May entity na may belo na mayutilyo. Anong mayutilyo? Ang nasa loob ng classroom. Tapos nagsitakutan na silang lahat hanggat sa nagpapanik na ha. Wow, nag-start talaga sa 10 pesos na booklet na horror story. Kaya pala ang cheap. Nagsusummon ng spirits na pala. Tapos yung katapat na classroom, may mga students na nagtuturo sa classroom ng section 2. Tapos bigla na lang daw nagkaroon ng malakas na parang wind at lahat daw ng bintana sa hallway nagsisarado daw at doon na nagpapanik lahat at nagsisigaw. Yes po. Ayun sa chismis ng mga teacher at parang busy ata daw sila so puro mga students lang. May meeting ata sa baba kaya nagkatayang magtakutan at magpicture-picture. Bad timing naman nun. Multiple classrooms na may students na nagka-claim na may third eye, nakita yung mga may belo na pangalan daw ay si Panning. Dumaan sa hallway kasabay ng pagsarado ng mga bintana. Tapos may mga erratic na students daw na sumunod sa CR at doon na daw nagsimula ang sapian. Ito pala, yung mga estudyante na to, sinundan pa yung si Panning. Kaya mas nagalit tong multo na to. Ayun, panic ensued and the teachers were startled. So when they got to the 4th floor, nag-iiyakan na lahat at nagsibabaan na mga students. Haunted daw ang school namin. Hindi namin siya dating libingan pero yung tatay ko, may mga students daw siya na may third eye na nakakakita ng batang nakadunggaw sa bintana. Mga nadaan sa hallway.
May janitor din kami na nakakakita daw. Madalas daw nasa hagdan or pumapasok sa principal's office. Wika naman ng tatay ko, nakakatakot talaga yung mga principal's office, hindi dahil sa multo, kung hindi dahil sa buhay na halimay na korap. Hays, nagawa pang mag-joke sa gitna ng crisis. So ayun, next day, dahil ako ang nakasaksi ng aftermath, chinismis ko at tinuro yung exact locations ayon sa kwento ng mga pangyayari. Convenient kasi yung epicenter ng sapayan ay classroom ko din. Yuck. Nakakatakot yun. Kung ako yun, di na talaga ako papasok ng school or magta-transfer ako ng school. Okay. Proceed na tayo sa pangalawang kwento. Okay, move natin to sa middle kasi siya, ang init. Kasi siya na lang yung last. Matagal akong nag-aaral sa campus na to since elementary hanggang JHS, kaya hindi maiiwasan yung marami akong marinig na creepy stories. Nung LM days ko, first time kong nalaman yung about sa isang estudyante na saglit guys, nagulat ako sa word na to, na na-rape at pinatay mismo sa campus namin. Okay, saglit. That really, ayaw ko talaga sa mga storya na may word na, alam mo na rape. Talagang, kasi bilang babae, talagang nafe-feel ko na nag-empathize talaga ako ng sobra. I mean, expected sa mga horror stories to na may nagpakamatay, which is very sad. Mas kinikilabutan ako kapag sinasabing there's rape involved. Alam niyo na. This is a fact. I hate it. I asked around back then and everyone said it is true. May CR din sa lumang building ng school namin sa first floor na ang sabi madalas daw magparamdam. I don't think it was just me, pero sa tuwing papasok ako sa CR na yon, medyo mabigat yung atmosphere. You know the feeling na once you enter, you can't just wait to finish your business and get out? Yeah, I bet that spirit is very mad, wanting to get revenge. One time, inaya ako ng friend ko na maglakad-lakad during our break. At napunta kami sa hallway papuntang computer lab. Sa buong building, ito yung part na kung saan medyo madilim. As in, wala masyadong ilaw kahit hindi namin napapasukan ng sinig ng araw. Sinig or sinag? Ewan ko pa. Kaya pansin namin, wala masyadong dumadaan doon. So yung iba, umiikot pa kahit shortcut na tong hallway. I mean, I wouldn't take the shortcut if no one is there, honestly. Tapos madilim pa. Let's go, tambay na lang tayo dito. Magpaalam na lang tayo kay sir, sabi ng friend ko. Oh my gosh, please don't. So we were expecting to see a teacher inside, waiting for the next class, but we didn't. The lights are off, but we can hear someone typing, and no one's inside aside from us. What we all saw was a computer working on its own and connected just main screen TV sa harap ng room. Kaya nakita namin kung ano-ano yung nangyari sa computer. So, syempre, takbo kami palabas ng building sa sobrang takot. After catching our breath, saka ko naisip na katapat ng Comlag yung CR kung saan may nagpaparamdam. I'm really feeling chills down my spine. I don't know why. Is it because it's cold? Or I'm just feeling for the story. Like, I feel like I'm getting too immersed. And most of my peers aren't aware of that story since hindi na siya nabanggit mula pa nung nalaman namin nung LM ko. I'm one of the few old students here so no one heard about these stories when I entered JHS. Yeah, that's really creepy. Uy, may part 2 tong si Kuya. From JHS, ngayon HSS naman. Okay, let's proceed with that then. Nung HSS naman, nagtatransfer na ako sa ibang school. One time, nagla-lesson yung prof namin. So habang nagpa-present yung prof ko using PowerPoint, pag next niya, nakalagay sa slide, "We are watching you, so be careful."
Okay, that's creepy. So lahat kami natawa kasi akala namin prank or joke lang ng prof namin. Pero pati siya nagulat. Okay? Kasi same PowerPoint lang din daw ginagamit niya sa ibang section pero walang ganyan. After that class, nagtanong kami sa ibang section regarding that slide pero confirm namin na sa amin lang yung lumabas. Bakit sila? Bakit sila yung chosen ones? Last na to. Okay, may 3 story pala tong si Kuya. I'm surprised because I don't really read this beforehand. It's always like right now just to get a genuine reaction. So, thank you for the 3 mini stories, I guess, Kuya. Last na to, SHS. May event noon sa school namin so expected na halos lahat ng students ay nasa labas. Then yung friend ko, inaya ako mag-CR. In parenthesis, sabi niya, sarili kaming CR room kaya dito na kami dumiretso para tumambay. Kasi ang init sa labas so saglit lang kami doon. End of parenthesis. We were using the same room nung sa may slide. Oh, so connected siya sa previous story tungkol sa slide. So, nandun sila sa same location. So, while waiting, nagbabrowse lang ako ng phone ko. Basically, doing nothing to cause any noise. Paglabas ng friend ko, tinanong ako kung sino daw ba kausap ko at ang ingay ko. And he ended the story at that. That is creepy. What the hell? Okay, buddy. What is up with these stories? What did I just pick? That's crazy. Okay. Alright. So, yun na yung last story natin. Promise. That was the last story that he gave us. And he ended it at a cliffhanger. Pwede itong maging horror writer, I think. Kasi ang dami niyang storya. Parang siya mismo ang may third eye din. Yeah. Anyways, guys. It's 5:12 a.m. already. So it's crazy. Even though it's not 3 a.m., I am getting intense chills. Like maybe it's the weather here in Minnesota, but it's not cold. Maybe it's the weather here in Minnesota or the stories, but right now it's like 59 Celsius. We don't use Celsius here. 59 Fahrenheit. So, I don't know. Maybe it's that. Oof. Okay. Alright. Ayan. Tapos na tayo sa 3 kwento. And thank you ulit guys sa panunood. Thank you sa support nyo. Thank you sa pasensya ninyo. I hope you guys really enjoyed that segment. Okay? Pabalik na ako sa tulog kasi 5 a.m. pa rin guys. Matulog na kayo guys at sana hindi kayo pagungutin. Bye! Hey there, baby. Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sino